Kada madalas tayong paalalahanan ng barangay officials at kapulisan na huwag nang lumabas ng bahay at pumunta kung saan-saan ng walang importanteng dahilan o kada madalas tayong paalalahanan ng barangay officials at kapulisan na huwag nang lumabas ng bahay at pumunta kung saan-saan ng walang importanteng dahilan o gawain para makaiwas sa bagansya. At hindi rin sila nakakalimot sa pagre-remind sa mga kabataan ang tungkol sa pagsunod sa curfew. Pero alam nyo bang hindi na itinuturing na criminal act ang bagansya o vagrancy? At totoo bang walang iisang batas ang nagbabanggit tungkol sa curfew rules and regulations? Ang mga tanong na yan ay bibigyang kasagutan ng ating bisitang abogado na si Attorney Paulo Ranile. Welcome po to Kada Umaga, Attorney Paulo. Good morning, Ms. Pia, and good morning sa ating mga kada. Okay, Attorney, ano bang sinasabi ng batas tungkol sa vagrancy o bagansya o curfew? Curfew, okay. So with regard to vagrancy, previously, it was penalized under Article 202 of the Revised Penal Code. Okay. So yung vagrancy applies to condition ng tao of being homeless, no? Okay. So without means of support. And pangalawa, it also applies to individuals wandering at night in public places without lawful purpose, no? Okay. So dinecriminalize po ito, kailan po? Nung March 27, 2012 po. 2012? Yes po. Bakit po nila ginawa yun? So the reason behind the decriminalization was to prevent discrimination against the poor and those who are underprivileged po. Oo, kasi I can imagine, napakarami po nating homeless, Yes. 'di ba? Sa ating, especially in big cities. So, tama lang naman na i-decriminalize ito. But what does the law say about curfew naman? So sa curfew naman, wala tayong national law. So papaalahanin ko lang, wala tayong national law that imposes curfew, no? Pero under the local government code, allowed po yung mga LGUs to enact ordinances, and one of which is yung curfew ordinance po. Okay, curfew ordinance. Yes. Okay, ano ba usually ang nakasaad dito? Nakasulat po yung mga minor de edad, usually minor de edad yung subject ng ordinance na ito, na bawal sila lumabas, no, from 10 p.m. to 5 a.m. po. This is to protect, to ensure their safety din po, and to avoid them to be a victim of criminal acts. Okay. Attorney, bakit po, kung hindi na po tinuturing na criminal act ang vagrancy or bagansya, bakit meron pa rin tayo nababalitaan ng mga dinadampot for loitering? Yes. So usually, ang basis lang nila ito, kung meron tayong city or public ordinance na binabawal ito. And and pangalawa, kung nagkukos po tayo ng public disturbance. So yan lang po yung basihan ng mga local authorities para damputin o i-reprimand yung mga... Okay. And usually, if, halimbawa, i-arestuhin sila, like, how long are they kept incarcerated or detained? So yung SOP po, bawal po sila hulihin. Ang gagawin lang, dalhin lang sa barangay, i-inform po yung parents, and i-record po nila yung incident kung ano po nangyari. That's it, then release na po agad sa parents. So. Sa usaping curfew naman po, you said nga po, ordinances lang po ang nag-a-apply dito. We're talking about minors only, or are we also including adults? If you remember, nung pandemic po, meron po tayong ECQ and GCQ guidelines. So it applies also, may provision po doon na curfew, and it applies also to all persons. Oo. Kasi this is to prevent local transmission ng COVID-19 pandemic po. So it doesn't apply only to minors but also to adults. Pero ngayon, na-lift na yung curfew to adults. So ngayon, we're only talking about the minors curfew. And what ages are we talking about here? 18 and below? 18 and below. Below 18 po. Below 18. Okay. Sino po ang mga pwedeng manita? At saka, depende po yung oras sa locality. Yes, ma'am. Oo, depending on the ordinance that they have.
in their area. Yes. And yung pwede lang sumita, ito yung mga barangay officials or yung mga ating kapulisan po. Okay, what happens to kids who get arrested for curfew? So hindi po bawal po sila under sa ating batas, bawal po sila i-imprisoned or jail. So i-release po ito sa sa kanilang mga magulang, and yung mga magulang, yun po will be subject to either babayad po sila ng fines or community service po. Depending kung ilang beses na po na-commit nito ng minor. Okay. So, siguro as a rule, dapat walang minor ang pag-alagala kung saan-saan sa labas ng kanilang bahay from 10 p.m. onwards. Yes, lalo na po pag may curfew ordinance na pinasa yung city na kung saan sila nakatira. Oo. Tapos, attorney, meron po ba mga exemptions dito? Paano naman kung halimbawa hindi maiwasan? What if, pwede bang what if they have like, they're working students, they have work after school, 'di ba? Marami namang kada natin ang ganyan na talaga ang sitwasyon, or night school sila dahil nagtatrabaho sila during the day. So depende po sa curfew ordinance na pinapasa ng LGU. Ang common exceptions po diyan is kasama nila yung kanilang magulang. No. Pangalawa, kung That's kind of unrealistic, hindi po ba? Pangalawa is yung may working student sila. No? Correct. Pwede din yan. Oo. And pangatlo, kung may valid reason. And pang-apat, yun po kung may emergency po. Pwede po yan. Okay, how do they prove all of these things? They have to show proof, no, na may emergency, no, na nagtatrabaho sila. And yung kung may official activity na kailangan sila i-attend as long as supervised naman ng parents. So that's valid, no. Oo. Kapag multiple offense na po ang curfew violation ng isang minor, pwede bang ang parents ang maparusahan dahil dito? Yes, Ms. Pia. Bale, under sa mga majority ng ordinance po natin is yung parents po. So they will be subject to napaparusahan. They will be subject to fines again or community service depending po sa kung ilang beses na na-commit na violate ng minor. Oo. So ano po ang maganda kayang gawin for minors and the parents of minors who have working students or who have kids who are taking night school or night classes? I believe yung pagkakaroon sa mga working student, they can present certificate of employment, no? As a defense na, ito nga, may nagtatrabaho ako. And for students naman na nag-aaral sa gabi, they can present their certificate of enrollment, no, to show na to prove na nag-aaral ako sa gabi, to be exempted sa curfew ordinance or para hindi nila na-violate 'yun. Oo. Kasi ano po ba ang basehan? Bakit po ba ginagawa ang curfew? Again, this is to protect the minors, no, from criminal acts kasi nga po madami ng to ensure also their safety, no. So again, ang purpose ito is to protect the child from being victims of criminal acts and yung mga accidents sa gabi. Ganun po. Correct. Alam ko po na there are certain areas na merong mga existing ordinances relating to vagrancy. Ano po bang pwedeng maging depensa ng isang tao kapag nadampot for bagansya or vagrancy? As previously mentioned, Ms. Pia, wala na po tayo. Hindi na po penalize ang vagrancy. So they can present Republic Act, no? Number 10158 So na they can sinasabi invoke doon, that. no, they can invoke that na Paano kung may ordinance? Kasi nabalitaan namin meron pong isang city na hanggang ngayon ay meron pa rin penalties for vagrancy. Can we say, this is unconstitutional? Yes, pwede po nila i-invoke yun dahil nga po sa Republic Act number 10158. Hindi po ba pwede po bang mag-enact ng isang ordinansya that goes against? Yes, pwede The din po kasi nga po hindi na siya bawal, no? So technically pwede na talaga, no? Kasi hindi naman na siya bawal, and then to inform also the public na there's no vagrancy anymore. Correct.
So, hindi po constitutional itong Oplan Galugad ba ang tawag? I believe no, kasi nga hindi na po siya penalized under the revised penal code. Yun na lang naman po yung basihan nila. Medyo meron pala tayong ano dyan, ano? may disparity, di ba? Kaya, attorney, ano na lamang po ang pwede niyong i-advise sa ating mga magulang para ang kanilang mga anak ay hindi madampot for curfew reasons dahil at paalalahanan niyo rin po ang ating mga government officials na there should not be penalty for vagrancy anymore in this day and age. So sa ngayon po, yung maipapayo ko sa ating mga magulang na kailangan nilang i-educate yung kanilang mga anak, lalo na kung may mga local ordinance tayo na with regard to curfew, no? Na para hindi sila masasubject to penalty and or community service, no? Oo. And nakakatulong din ito na to protect their children and Correct. to ensure na safe sa gabi. Kasi lalo na sa gabi, medyo vulnerable yung mga bata. Tama. Yes. At saka, yun, about the vagrancy Yes. issue. That again, ito po ay na-decriminalize Yes, na-decriminalize noong na ng Republic 2012. Act number 10158. So, kailangan nila, na-publish naman po yun sa Official Gazette. I'm sure they know na in effect na po yun since 2012. And for any other legal matters, Attorney Paolo, where can they reach you? They can reach me to paolo@respicio.ph, and you can check also our TikTok, no? Respicio and Company Law Firm for other legal advice po. Tama. Yeah. Maraming salamat, Attorney Paolo. Siguro, what would be a good practice is if they go na to the barangay, halimbawa, merong working students na anak ng mga kada nating magulang, kumuha na sila ng clearance Yes. from the barangay para hindi Para safe maya-maya maghanap ka pa ng certificate of employment or something else, 'di ba? Or of matriculation, kaya mga ganon. Kaya thank you very much Thank for you, Miss Pia. invaluable advice, Attorney Paolo. At mga kada, kahit hindi na itinuturing na criminal act ang bagansya at walang batas na nagpapaliwanag tungkol sa curfew, hindi po ibig sabihin nun ay babaliwalain na natin ito. Ignorance of the law is not an excuse. Kaya alamin niyo po kung anong mga applicable ordinances sa inyong area. Dapat isipin pa rin natin na ang paglabas ng bahay sa gabi na walang importanteng gagawin ay delikado para sa ating seguridad at kaligtasan. Let's get together, Sunnet 25. Sunnet 25.